Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Mr. President. Ang COA po kasi, Mr. President, ay nagsumite ng listahan po ng newly uncovered fraudulent flood control project sa Bulacan, totaling hundreds of millions of pesos in supposed public works that either do not exist or were implemented in entirely different sites. Meron po ba silang tamang pagbilang kung ilan po talaga yung nabilang na ghost projects sa Bulacan, Mr. President? Well, kanina Anong proportion? Identified the most projects is 8,500. So 5.25% po ng 8,041. Hindi yan ang ibig sabihin, yung ratio proportion para ma-estimate na. Tuloy-tuloy po yung validation ng team sa Bulacan. Ang suspected ho nilang ghost projects is 37. And out of that 37, 7 po ang ghost projects, Mr. President. Validated ghost projects out of the 37. At ang COA rin po, meron ho silang fraud audit kinoconduct sa Bulacan at ang next nila po ay will be Metro Manila. In fact, yun po yung aming usapan ni chairman ng COA po. Sino po ang mas accurate, Mr. President? Yun pong bilang ng COA o yung bilang ng DPWH? Actually ho, nagko-coordinate ho sila, no? Because at the end, it's DPWH rin po ang magpa-file rin ng kaso. So, nagko-coordinate ho sila. In fact, itong mga agencies, insofar as these flood control issues concerned, nagko-coordinate very closely ho ang mga ahensya. Kasi po, Mr. President, ang pagkakaalam ko, fraud audit lang ginagawa ng COA. Hindi naman siya talaga nag-inspect kung alin talaga yung ghost projects. Kaya, maaaring hindi siya mabuting basihan kung ang pag-uusapan ay yung pagtansya o pagbilang ng tamang bilang ng lahat ng masasabi nating ghost flood control projects. Yung fraud audit po, Senator Marcoleta, ay composite team ang binuo ng COA and ng DPWH. So meron hong tao ng COA, meron din tao ng DPWH. Kasi yung technical side ho is really importante po ang DPWH dahil mga civil engineers ho yan. So composite team po ang binuo nila. Kasi po ang pagdududa ng representasyong ito, Mr. President, ay nanggagaling sa katotohanan na ang COA po ay isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na dapat nakatutok talaga yun eh. Ang katotohanan nga po, lahat ng mga district engineering, tawag dyan, DE, opisina ng mga district engineers, meron pong resident auditors yan eh. Paano po natin masasabing ghost project? Eh dumaan naman sa kanila yun eh. Lahat po eh dumadaan din sa resident auditor eh. Ang iba nga pong nagsasabi, complicit nga yung resident auditor sa mga project. At sabi po nila, Mr. President, tumatanggap din po ng commission po yung resident COA. Kaya kung sila po yung magbibilang, parang pagdududahan din, Mr. President. Yun ang punto lamang dito. Gusto natin kasing malaman, kasi po kanina, nalaman natin, sa ngayon po ay allegedly 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000 flood control projects. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakukwenta natin sa mga engineers ng DPWH
ratio and proportion lamang po para matansya natin ilan ba talaga ang flood control project sa kabuuan nitong universe para makwenta natin kung magkano talaga ang nawaldas sa pera ng gobyerno. Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Yusek Ador Canlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. Kanina po yung sagutin ko lang po yung unang katanungan. Ang COA bumuo ng Special Fraud Audit Team. So ito po ay nanggaling po sa COA Central. So hindi nila ginamit yung Bulacan resident auditors para po mag-audit ng mga flood control projects. So galing po ito sa central office. Yung katanungan kung magkano ho nawala, kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala dahil po dito sa flood control, ghost flood control projects. No? So yun po yung kanyang estimate. Ano pong kwenta ninyo, Yusek? Galing po kanina kay Senator Ping Lacson, ang estimate niya about 29 billion po ang kanyang Hindi estimate. po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, 8,000 po yung bale pinagkukunan natin ang possible final number of all ghost projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 420 divided by 8,000 x over 29.75, bilang po yun? $156 billion, tama po? 156 billion. Yeah, tama ho. O yan po yung po pwedeng mangyari kung sakasakaling 8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh. Kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Kanina po, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala kay ko Saldico, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Saldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. So- Final ho nila to sa Ombudsman September 29.
So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Kaming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng Ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o siguro nga po dahil sa maaga ho kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Mr. President, kanina po ay totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I may dare to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs
Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganoon mailatag po, para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira. Ang ina ngayon, yung tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun. Posible.